Sa grade calculator program natin, nagkaroon tayo ng additional idea na i-add sa feature yung ipiprint niya yung pass or failed. What if hindi pa ako kontento doon? Bukod sa printing ng pass and failed, gusto ko pa i-categorize yung grade nila sa, halimbawa, if yung grade niya ay 94 pataas, magdi-display tayo ng excellent. And kapag 87 pataas, magdi-display tayo ng very good. Kung 80 pataas ay di-display tayo ng good. At kung 75 pataas, magdi-display tayo ng fair. And kung bagsak siya, sabihin natin failed. Meron tayong 5 ron na category ng grade. Para magawa yan, dito papasok yung else if statements. So let's proceed. Dito hindi na natin papakita to na i-run tulad ng nakagulian natin. Try na natin gumawa ng if condition, if final grade ay higher than or greater than equal to 94, sabihin 94 pataas, i-display ko yung printf excellent. Spelling ng excellent natin, ganyan ba? Hopefully tama spelling ko. Then else, kung else, sabihin else, natitira niya is yung 93 pababa. At then yung else na yon, gusto pa natin gumawa ng if, sabihin else if yung natitira na 94 pababa, gagawin ulit natin condition, final grade ay greater than or equal to 87, and then i-print natin yung result, print f, then very good. Then may else ulit tayo, else, sabihin else kung nag-false to, sabihin nyo yung 87 pababa, gagawa ulit tayo ng if ulit sa else, and let's say final grade ay greater than or equal, nagkaroon ng double quote, tanggalin natin yung double quote ay string, double quote, kalimutan nyo muna yan, and final grade daw ay 80 pataas at magdi-display siya ng good. And meron pa tayong natitira yung mga 79 pababa, hindi pa natin i-compare. Ay tayong else if final grade ay mga 75 pataas, and print natin si fair. And kung di nyo na-meet lahat yan, wala siyang paglalagyan. Ang paglalagyan niya ay si printf failed and semicolon. Let's see the result, and sabi excellent because yung 100 ay excellent. Try natin 94, sabi nito yung 94 pataas ay part pa din ni excellent, and said excellent. Try natin yung 93, kung 93, sabihin 93 is greater than or equal to 94, we know na hindi siya mas malaki sa 94, so false yun. Let's see the output, said very good. Try natin yung 77, and let's run our program. It says fair. Now hindi ko na isa-isa yan. I'm going to explain yung program natin.
Sa line number 4, create ng variable getting the value of 77. And ang laman nito ay 77. Is 77 greater than 94? True or false? It's false or 0. And then, papasok siya kapag 0 nga, of course. Saan siya papasok ulit? Kay else. At ito, si else. Then, nakita niya si if. Kukompare, nakita niya sa loob final grade. Kukompare ulit siya. Final grade 77. Is 77 greater than or equal to 87? We know the answer, it's false or 0. And then, hindi niya gagawin tong statement na to. Pupunta siya sa else dahil hindi nga nag-true, nag-0. Pero, hindi pa rin siya magpiprint kasi magko-compare ulit siya. Nakita niya si if, nakita niya, ko-compare ka ulit si final grade, which is ang final grade natin ay 77. Is 77 greater than or equal to 80? We know the answer, false pa rin yan or 0. Kaya hindi niya gagawin itong line na to na ipiprint si good. Kaya skip tayo dito, pupunta ulit tayo sa another else dahil hindi natin na-meet yung requirement na maging true. And pagdating kay else, hindi na naman siya, wala naman siyang gagawin. Nakita na naman niya yung if na statement, which means magko-compare na naman tayo at nakita niya ang i-compare doon ay si final grade. At si final grade is final grade, yung 77 daw ay greater than or equal to 75. And right now, nag-true tayo dito or nag-1 na. True yung condition natin. Dahil sa true yung condition natin, hindi na tayo mapupunta kay else at gagawin niya itong statement na to, which is i-display si fair. And nag-display na si fair, hindi na niya gagawin tong i-display si failed. Let's see kung ang nangyari if failed yung student. Let's say 65 and display si failed dahil pagdating dito 65 is not, bali 65 greater than equal to 75. We know the answer is false, not, hindi siya nag-true, 0. Then hindi gagawin sa pair, mapupunta siya kay else. Pagdating kay else, wala na siya nakitang if, and ang statement na lang doon ay display daw si failed. Then mag-output ng you're done dahil itong si printf na to na line 15 ay hindi part ng else if else statement na nasa taas niya. And we are good this one. Yun na yung else if statement. I hope na intindihan natin yung program. Don't worry, gagawa pa tayo ng mga programs na ginagamitan ng else if statement. Thank you guys.